home, their stories on air. Exclusively on 96.7 Destiny Radio. Destiny Radio. 96.7 Destiny Radio, saya lang. Oy, happy Friday people. Happy Friday mga ka-Destiny. The 1st of August 2025. Unang araw ng Agosto at unang araw ng Biyernes mga kapatid. Mga kaibigan, mga kaigsuon, sabi ni Sir Sol. Welcome po sa ating programang Homegrown. This is your home, their stories on air people. With your host, ako po si Jiro, your one and only rapper DJ in the town. And I'm very, very excited for today's episode, guys. Ibang klase. Oh. Ito yung mga sinasabi natin na ginto ng Quezon. Alam nyo yun, na hindi nalalaman ng marami. Kasi sleeping elephant to sa, sa Lokban. Alam nyo yun? Paano lang, papaloki-loki lang. Pero this guy is really something. Big time na nga kung tawagin Biruin nyo. Yung mga songs na sinulat niya, nag-top charts na sa maraming musical platform. Nag-gain ng mga awards. And ganun din yung mga artists na pinagsulat niya. And aside from that, aside from writing top songs, top-notcher songs for other artists, he also writes for himself. At a vocal arranger, isa din siyang producer, a man of a lot of things. Isa din tong model, guys. Oo, kulong na lang mag-artista. Pag nag-PBB to, nako, pati si Darren. Walang sinabi si Darren. Ladies and gentlemen, I have here the one and only from Lucban, Quezon, a real Quezonian, a real homegrown people. We have here Mike Conchada, also known as Mike. Hello, Kuya. Magandang hapon sa inyong lahat sa mga tagapakinig dito sa 96.7 Destiny Radio with DJ Jiro. Magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang hapon. Yun. Live na tayo. So guys, sa mga gustong magtanong, mag-drop kayo ng comment sa ating Facebook Live. Naka-live na kami dyan ni Kuya Mike. At ayan, mag-uumpisa na kami magkwentuhan. But before that, yes, I'd like to ask Kuya, kamusta? Anong pinagkakabalan mo today? Okay. This day? Okay naman. Still writing songs for other artists and working with music producers, especially with our in-house producer sa Flip Music. So, shoutout po sa mga taga Flip Music dyan, ang ating Flip Music family. Magandang hapon po. Shoutout to The Village. Yes, ang ating powerhouse production na taga-gawa at tagalikha ng mga magagandang awitin dito po sa Pilipinas. And ngayon, patuloy lang sa pagsusulat at paglikha ng mga musika sa mga aspiring artists, ika nga. At yun nga yung ating goal, na makatulong pa. Oo, tama. Na makatulong pa sa mga aspiring artists na pumasok sa industriya ng musika. Pero outside music naman, I'm very glad that I found this bagong hobby. Oh, what's that? What's that? Pickleball. Okay, naging sporty ka naman. Ayan, so sa mga ating dyan, Lucban Pickleball Club. Magandang hapon. Hello po. Member din ako dyan. So yeah, outside music, doing sports, and masaya lang. Ini-enjoy ko lang yung mga moments while, nagre-rest sa paglikha ng music. And ayun nga, recently also medyo na-busy tayo because we have the girl group na ni-release kaka-debut lang natin, under Wink. Flip Music, ang Wink. So abangan po natin yan, yung girl group namin, Wink, ay talagang medyo naging... Very promising tong girl group na to. Ayan. So kaya medyo naging busy, but I would say exciting and fulfilling ang mga nakaraang araw at buwan. And sa mga susunod na araw, baka siguro maging busy pa ulit tayo. Yan yung sinasabi nila na good problem no? Yan. Busy ka, mapapagod ka, pero it's good. It's part of the grind. Yung nga nila. Yan. Lagi naman, and part of our mission is always to always listen to a lot of music. And swerte ka nga, nandito ka sa sa radio station. Araw-araw ko nakakapakinig ng mga ng music. Well, ganun din yung mga palagi nakatutok sa atin sa station. Ini-enjoy ng mga ng music. So, kasabay nyo ako nabibless ng mga ganang klase music. Well, Kuya, now, going back.
big Wait lang. time like you. Wait lang. Okay. Kamusta ka? Ikaw yung tatanungin natin. Well, kung ako, just like any other artist, excited ako sa mga paparating, mga plano. Ipon-ipon din ng songs, ganon. As an artist. As an diba? artist, kuya. So yeah. Hindi nyo po natatanong sa mga tagapakinig sa ating mga tagapanood rin dito sa Destiny Radio 96.7. Si Jiro po ay isang artist din ng flip music. Yes. And he's a very talented rapper, artist ng flip music. So abangan nyo rin po siya. Pakinggan nyo yung mga kanta na nakarelease na sa ating digital streaming platforms like Spotify, ano pa ba? Apple Music. Sa lahat mga ng music ganyan. platform. And as a matter of fact, mayroon po kaming collaboration ni Kuya Mike na song, di ba? Oh, yes. It's called Kalmado. Kalmado. Ayan, check nyo rin yun sa Spotify. And maraming magagaling na artists sa flip music. At magagaling yung mga yon. More of a reason is because yung team na yon, yung family din sa flip music is magagaling din talaga. Yes, of the course. Producers, the people behind the camera. Yan. No. Shoutout natin our COO, Yeah. head producer Jumbo Sir De Belen. Jumbo De Belen. Kung nakikinig Hello po, po boss. kayo dyan. Our CEO, of course. Miss Jelly. Miss Jelly Mateo. At ang ating mga creative director dyan na si Nolan Bernardino. Hello si po, Direk Direk. Nolan. Also our mga admins, headed by Sir Jeremy Mateo. Hello po, And Sir Jeremy. Yan, yung mga yan. And also sa mga staff natin sa Flip Music. Magandang hapon sa inyo. Salamat po sa palaging paghuhubog ng mga artist sa paglilinang ng mga talento. At salamat sa pagtanggap ng mga Quezonian din sa malaking bahay niyo, no? Quezon. Representing Quezon. That's one of the most interesting thing about you, Kuya. Kumbaga, we're here at Homegrown. This is a show for showcasing the talents of Quezonians, Right. locals. Now, Tagalokban ka talaga, Kuya. Dito ka talaga lumaki. Yan nung Rikit Baling Ganda. Di ba? Ayan na, pumupunta na. Lukbanin. Lukbanin po, purong Lukbanin. Pinanganak sa Lukban. Ay, hindi pala. Pinanganak sa Tayabas. Sorry, mami. Kung nakikinig ka. Pinanganak sa Tayabas, lumaki at tubong Lukbanin po. And from what we've heard, nag-start kang mag-gitara when you were 7 years old, Kuya. If you could take us back, paano ka nag-start my love sa music? Ayun, so very natural lang siguro na dumating sa akin na nagsimula akong matuto mag-gitara kasi kami nga ay isang musically inclined na pamilya. Family? Na family. Okay. Mahilig yung tatay ko, nandyan yung tatay ko sa Hello po, labas. tito. Mahilig niya kumanta at nagbabanda rin siya noon. So hindi na bago sa amin in terms of music pag pinag-usapan talaga ang musika. Tapos sa side naman ng mami ko, may mga relatives din kami na may hilig sa music, kumakanta rin siguro. Well, not yung mga tipong sasali sa mga competition or yung mga paligsahan sa mga Pero mga yung music nasa puso din talaga nila. Yes, of course. Okay. Yun, so yung tito ko naman mahilig laging patugtog sa radyo. So hindi na rin bago sa akin yung mga ganitong setup na may maririnig ka na nag-uusap. Every Sunday, di ba? Yung typical, very Pinoy style na Sunday. vibes na pag nakinig ka ng radyo, may mga music. Doon ko siguro na kuha yung love ko talaga for music. But other than that, naaalala ko pa, if I can bring back times, parang ganun, na kung paano ako natuto mag-gitara, dahil rin sa tito ko, may mga gitara dyan na naka-display. Siyempre, tinitipa ko lang siya as a curious child. Unang natutunan ko pang tugtuginin yata is yung Himig ng Pag-ibig by Asin. Okay. Kasi nung mga time na yun, tumatambay yung mga barkada ng tito ko. Siyempre, gathering, typical Pinoy nga. Hindi pa uso masyado ang video okay kasi medyo mahal. May kamahalan kapag nag-rent ka. Tsaka malakas, nakakaano sa kapitbahay. Nakaka-istorbo din sa bahay. Tapos yun, natutunan kong tugtugin yun. Siguro sa mga early generation na yung Himig ng Pag-ibig ng Asin na yung sa pagsapit ng dilim. Oo, pang ano na lang yan, pang TikTok na lang nila. Sa TikTok na lang nila napapakinggan yan. Very sa mga throwback. But yeah, yun yung mga early days kung paano ako natuto mag-gitara. Eventually,
natutunan ko na ring mahalin yung music in general regardless of genre and all, mga ganyan. And I can remember sumali pa ako nun sa lyre band nung elementary, di ba? Uso yun nung mga panahon namin, wala na may ibang pagkakaabalahan, di makinig ng radyo, manood ng TV. Sumali ako ng lyre band noon. Ang professor ko pa nun si Professor Emelita Cada. Shoutout po sa'yo. Thank you for being an inspiration, for pushing me to be what I am right now. Yung mga ganang teacher no? Yes, of course. Tsaka si Professor Bong Ramuelito Babat. Siya rin yung isa sa mga professor ko nung una. Kasi nung high school, naman ako, marching band using trombone naman. So yan, sila yung mga nagpalalim ng appreciation ko sa music. And ayun, hanggang nung college, nagsimula naman ako mag-share ng mga cover songs ko sa YouTube, sa Facebook. And kaya masasabi ko talaga na doon ko rin na-explore, doon yun yung pinaka-formative years ko as an artist and a songwriter naman during my college years. So, inaral ko kung paano mag-record sa bahay, kung paano yung mag-set up ng home studio, which takes me back na parang this is a humble beginning na ito talaga yung gusto ko So, doon ko na-discover ang mundo ng songwriting and music production, which I am thankful right now na nagagamit ko pa rin siya to help naman and give back to other aspiring artists. So yun, that's the reason why my first love talaga is music. So, ang galing ng story kasi you came from a musically inclined family. Tapos, paglabas mo ng bahay, yung mga taong nakakasalamuha mo, like your teachers, pinush ka din talaga sa music, in a sense. Binuksan yung isip mo, yung dun sa musika, which is, you end up loving. Napunta ka sa banda, lyre band, and then, nung nag-college ka, you decided to put up a home studio. Yes. Dun ka mas natuto, kuya. Yeah, and apart from that, may mga moments din ako na nagbanda talaga, as in show band. So, nagpa-perform kami sa iba't ibang lugar, like parte ng Laguna, sumasali kami ng mga Battle of the Bands. Ayun, so doon ko natutunan yung being resilient. If you really love your passion, talagang tsatsagain mo na tumugtog, matuto ng ibang instrumento. Lalo kapag nasa show band ka, You have to be kanta. flexible. Iba't ibang kanta, iba't ibang genre. So, I would say, those formative years talaga yung nagpatatag sa akin para mag-push through with this kind of career in the music industry. Yun talaga siya. The reason why I love music in general. Sobrang evident yun pag yung part na you're saying that you're resilient when it comes to this music. Kasi for what we have known, bago ka na-sign sa Flip Music, you've been sending them songs, written songs, ilang beses siya na-reject. But we want to hear about that coming from you, kuya. Anong story na? Anong resilient story mo with Flip Music? Yeah. Good thing na bring up mo yan, no? So, malaking bagay yan sa akin. Kasi, huling bahagi ng 2015, I think, around end of 2015, siguro, dun ko masasabing yun yung nagsimula mag-shift lahat para sa akin. Nakatanggap ako ng tawag mula sa Flip Music. Niyaya nila ako para sa isang songwriting gig muna. So, parang trial and error lang. Sa totoo lang, hindi ko kasi in-expect yun ayun, so medyo nag-aalangan pa ako nun. Kasi hindi naman ako nagsasubmit talaga ng mga songs. So, ang story kasi nun, nakita ko ni Sir Jumbo de Belen, our COO and head producer, yung mga cover songs ko, lumalabas, ganyan. So, parang nag-comment siya, na-refer ako sa CEO natin na si Miss Jelly Mateo. So, admin ng Flip Music tumawag sa akin kung gusto ko nga raw magkaroon ng songwriting gigs, mga ganyan. Trinay ko lang din, pero not signed pa ako as a songwriter during that time. Around 2016 ako nag-sign ng contract sa kanila para maging songwriter talaga. So, ayun, after that,
trinay ko din. From 2015 to 2021, naging, as a songwriter i-share ko lang din na hindi ganun kadali yung journey ko as a songwriter kasi we're partner with the music label noon. So not specific yung Flip Music lang. Nagpa-partner kami with different Music labels labels. para i-pitch yung mga songs namin sa mga artists nila. Yung mga artist management na alam mo na, na may gustong kanta, sige, try naming i-pitch yan. If in case nakuha, okay. Pag hindi, ayun. So, come 2016, yun yung time na naging official songwriter sa Flip Music. Sobrang saya, to be honest. Hindi nga yun madali kasi from 2015 to 2021, walang nakukuha talaga. I'm curious, how many songs have you written na ipinasa mo doon, ipinitch mo bago mo nasungkit yung first big break mo doon sa songwriting thing na yun? Nasa nasa Flip Music na ako noon eh. Uh-huh. They're the ones who's pitching it to other labels. So, okay. Yung sa dami ng catalog ko siguro na hindi pa na-release or na-release na. Sobrang dami na, hindi ko na mabilang. Pero from 2015 to 2021, gawa ng kanta for other artists. Ganun. Wala nakukuha. And then 2021, ang saya kasi dun yung nagsimula yung big break ko kasi nagsulat ako ng song na Magnet for BGYO. Yun yung pinakang malaking shift ng buhay ko as a songwriter kasi tinanggap ng client na Star Music, if I may say. So, ayun, ang daming beses na tinatanong ko rin yung sarili ko na, oh my gosh, tama pa ba tong landas na... kasi it's been 6 years na di ba? Oh, you've been doing that, nagpipitch ng song, then 6 years, after 6 years, nandun pala yung big break. Yung pala yung hinihintay, no? And that's the reason why, if we were going back to our previous conversation, resilience talaga yung natutunan ko pag pumasok ka sa music industry talaga. Yun yung tinuturo sa atin, not just sa industriya ng musika, but in general, sa buhay. Kailangan natin maging resilient, maging matyaga. Kung gusto mo talaga yung ginagawa mo, mahalin mo lang yung craft mo. And then eventually, people will appreciate what you're doing. Yung nangyari sa'yo. It's one of the biggest explanation of or example ng leap of faith, move mountains. Tama. Kasi kuya, for sure, dumating ka sa kagaya, nabanggit mo na rin kanina na napatanong ka sa sarili mo, tama pa ba itong ginagawa ko? What are the things ang pumapasok sa isip mo na within that 6 years na walang natatanggap sa songs na pinapasa mo? What's going through your mind? Ako naman, sabi ko sa sarili ko, since love ko nga tong craft na to, try lang ng try, subok lang ng subok. Kung hindi, siguro dun na nga yung sinasabi nilang nasanay ka na sa rejection. At some point na parang, okay lang yan. Makukuha din yan, balang araw. Kaya nga, iniipon natin yung mga songs natin eh. Baka hindi para sa artist na to. Let's say, after few years, i-pitch natin sa kanila, ay, bagay pala, para sa kanila pala to. Then, ganun nga siya. Na parang iniisip ko na lang na, hindi naman to, not to say na toxic positivity na parang, iniisip ko lang na hindi ngayon, baka sakaling bukas. Laging ganun. It's a repetitive na iniisip ko, hindi ngayon, baka hindi ngayon, baka bukas. And in short, resiliency. And at the same time, napatunayan Kumbaga, you've waited for so long. Yun na nga, it's been 6 years. Kung tinigil mo yon nung 4th year mo or 5th year mo dun sa larangan, sino makakapagsabi na nandito ka ngayon, di ba? Dun sa pedestal na yan. Tama. Sabi nga nila, kung hindi mo trinay, kung nag-stop ka na, di wala nang nangyari. Mismo. You're gonna miss the 100% of the shot you don't take. Tama. Well, so you've been with Flip Music since 2015, di ba, Kuya? Official is 2016. Yung 2015 kasi latter part na ng 2015 But then again, official contract is 2016. 2016 with Flip Music. Now, we both know
And a lot of people know, Flip Music is not just a music production. Kung titignan natin ng OPM history, OPM thing right now, especially right now, big part talaga ang Flip Music Records eh. Diba? They're more like a powerhouse of OPM. Now, Kuya, how did your journey started with Flip Music naman? From there na nabanggit natin na 2016 ka na-sign. But before that, paano siya nangyari? Paano ka na ano? Yun nga, balik tayo dun sa pag-cover ko ng mga songs. Kasi okay. hindi pa uso yung ano, 'di ba? May mga ano tayo na mga platforms ngayon na pwede mong i-release yung songs mo anytime, anywhere, kung kailan mo gusto. Pero that time kasi uso lang YouTube, Facebook doon. Doon ka na. So hindi kayo friends sa Facebook ni Boss Jumbo. Na-discover ka niya sa YouTube. Ganun. That's cool. Parang I added him. Hindi ko na matanda. Okay. Tagal na eh. Kasi super fan talaga ako ng music ng Flip Music. Ng Flip Music, we have Ron Henley before. More of hip-hop side pa Flip Music. Oo, totoo. I think that was way back nung mga 2010, 2013, hip-hop Shay, talaga. we have Shay. Abra. Yan, So, na-inspire ako. Sabi ko, ang galing naman nung gumagawa ng song. Parang gusto kong gawin yung ginagawa niya. And then, eventually, probably ako nga ba yung nag-add sa kanya. Hindi ko na rin matandaan eh. Basta ganun lang. May nag-refer sa akin, tapos sabi niya, check mo to mga Flip Music songs. Baka makakuha ka ng halimbawa, slot or position para mag-apply as a songwriter, parang ganun. To start lang. I'm really not thinking of parang to sign as an artist. As an artist. Na yun. So, more of songwriting talaga yung bala ko nun. So yun, nag-reach out sila sa akin and then fortunately, na-meet ko rin sila. Lumuwas pa ako nun sa Pasig kasi dun yung nila. Coffee, ganun. Usap. And then, ayun. Until 2016, nag-sign up na ako sa kanila na as a songwriter. Official How was it? songwriter. How was it being with Flip Music for that long year? Okay siya. Mm-hmm. Mababait ang ating mga That's very true. dyan sa family natin sa Flip Music. Okay siya. Kasi hindi ka naman really full-time eh. Mm-hmm. Since you're doing songwriting gigs, ayun, medyo nasa corporate side pa ako ng 2012. Naging really fully immersed ako sa songwriter nito na lang kasi nga we're getting a lot of projects din naman. So, ayan. Okay siya. In general, walang problema. Well taken care of ka in terms of your contracts and all. Hindi ka pababayaan. Kaya saludo tayo dyan sa Flip family Music natin Records. sa Totoo. Flip Music Records. O yun na nga, dun pa lang sa part na for you to be a part of this OPM powerhouse is already a privilege eh. Diba, kuya? Well, oras po natin, by the way, sa buong Pilipinas, it's now 3:32 p.m. Oras po natin yan sa buong Pilipinas. We will take a little break. Diyan lang po kayo, si Mike Conchado, si Mike ng Lokban, Quezon. Mas kakakwento natin sa ating pagbabalik. Once again, ito po ang Homegrown. Diyan lamang kayo. Magbabalik po kami. You're listening to 96.7 Destiny Radio. Destiny Radio. Destiny Radio. Destiny Radio. 96.7 Destiny Radio, saya lang. Once again, happy Friday, people. And welcome back to Homegrown. Once again, this is your home, their stories on air. Ako po si Jiro at kasama pa rin natin si Mike ng Lokban, Quezon from Flip Music Records, a very big time artist. People. Kababayan. Grabe naman sa big time. Big time, kuya. I mean, look at those. You've worked with Beanie, Nation's Girl Group. You've worked with Magnet and other artists, and you've worked with Boss Jumbo de Belen as a producer. The Jumbo de Belen.
Diba? Lee Jumbo de Oh, Belen. you've worked with Bo Jam. Now, I wanna know, kasi pagdating sa hip-hop culture ng Pilipinas, nakatatak talaga si Jumbo de Belen dyan eh. Si Bo Jam dyan. Right. Now, how was it? So ako, I'm interested just because I'm a rapper din. How is it working with the big guy? With the big boss? Yeah, sobrang a man with few words lang yun lag. Okay. What do you mean by that? Pag sobrang ano lang, pangiti-ngiti lang, Uh-huh. pag nasa studio, i-guide ka niya. Pero one thing na talagang ina-admire ko sa kanya is yung pagka perfectionist niya sa craft niya. Sobrang galing niya sa pag-produce ng songs, even different genres na gagawa niya. Dahil sa guidance and tulong ni Boss Bo Jam or Boss Jumbo. At also ibang producers and songwriters under Flip Music, we have meron dyan si Nika Del Rosario Yeah, Miss Nika. na tumulong din sa atin para mahasa pa yung songwriting skills natin. Nandyan din yung iba nating producers like Boss Matt Pao. Alavides, Boss Pao Chavez. Maraming tumulong talaga. Not just Boss Jumbo de Belen, but a whole village ng Flip Music talaga. So hands-on sila sa pag-guide sa'yo. Mas nahasa ko talaga yung yung songwriting ko because of them. Natuto ako magsulat sa iba't ibang genre, pero lalo akong naging at home sa pop, I would say. Di ba? Kasi naka-work ko BGY o naka-work ko Beanie na ang dami rin. Even before yung mga other girl groups na sinusulatan natin at ginagawa ng kanta. But bukod sa mga artist releases, na-extend din yung skills ko sa sa corporate. Like we're doing corporate songs or campaign songs. Campaign songs. Mga jingles. So for if I would commercials, say, commercials, and ganyan. Naka-work out other brands na laking tulong talaga na para ma-develop yung aking versatility as a songwriter. Yun yung pinaka-ina-admire ko sa maging katrabaho ang isang magaling na producer na si Boss Jumbo de Belen. Which is very versatile din. And also, Boss Jelly Mateo. Hindi naman mangyayari at mahasa yung songwriting skills natin kung walang guidance na like yung mga pagbigay ng mga tips, lalong-lalo na ang tagal na nila sa industriya. Yeah, speaking of Miss Jelly Mateo, nag-comment siya. Ayan siya ba? Yes, Hello, Miss Boss Jelly. Hello po, Jelly. boss. Sabi niya, Flip Music family is so proud of you. Yes, thank you po. Yeah, she also said, hi, Jiro. Hello po, Miss Jelly. Welcome sa Homegrown. Welcome sa show ng Quezon. And yeah, si Sir Nolan din. Ayan, si Direk. Si Direk Ayan. Nolan, hello. Sabi niya, Magandang hapon. Mike and Jiro. Ayan. Fire. Fire. Kita ko fire. Now, Kuya, you've mentioned, and I'm very glad that the show has been one of the reason para mas makilala ng tao na, guys, writer ng Beanie, guys. Writer ng BGYO. And a writer for a lot of artists. Now, one of the most notable songs you've written and that na napunta sa charts, Kuya, is Salamin Salamin. Right? Ng Beanie. right. Sobrang nun, parang sinoundtrip ko din halos talaga yun . And palagi ko siya napapakinggan. So, sobrang kilalang kanta nun. Sobrang notable na song na yun. How was it? Paano naman siya nabuo, Kuya? Anong story ng Salamin Salamin? Actually, nakakatuwa nga yung kwento na behind Salamin Salamin. Kasi, yun, paano ko ba i-explain? One random day kasi, pinapanood ng pamangkin ko yung Snow White. Okay. Which is, yung concept talaga ng Salamin Salamin, di ba? Mirror, mirror on the wall. Yun, habang nanonood siya, na-stuck sa utak ko yung linya nga na, mirror, mirror on the wall. Alam mo yun, yung parang classic line na parang ang daming pwedeng hugutan o paglaruan in terms of sa kontekstong salamin, diba? Tapos one of my best friends, sinabi niya, uy, gumawa ka nga ng kanta about salamin. Sabi ko, sakto, nanonood yung pamangkin ko ng Snow White nung time na yun. Sakto rin naman na may project kami for Beanie na kailangan i-pitch para sa song camp na ginagawa namin sa kanila.
Ayun, the genre kasi na binigay sa akin, bubblegum pop. Bubblegum pop. Okay. Sabi ko, oy, fun lang, ang saya, mga ganun. So perfect talaga for something playful, fun, and I would say a little magical in terms of Snow White. So yun, doon ko kinonek yung idea, what if instead of making the mirror na kung sino yung pinakamaganda, kasi the line is, mirror, mirror on the wall, who's the fairest of them all. Parang ganun, di ba? Binali ko, ginawa ko, itanong niya kaya kung Pag-ibig. kailan naaamin yung crush niya. Parang ganong type. Kasi more relatable. Mas masasabi kong sa Mas age ko-connect. group, lahat kilala yung Snow White, di ba? Mapabata, mapamatanda. Ayun. Doon ko kinunaka-idea na parang sweet fantasy ng isang girl na kinikilig, ganun lang. Pero hindi sigurado kung may feelings ba yung guy sa kanya or wala. So yun, Salamin became this cute, I would say, sparkly song about infatuation, daydreams, ano pa, with a fairy tale twist. Yun eh. At ang saya lang niyang isulat kasi ito yung energy ng Bini na habang kinakanta nila, makaka-relate lahat. Yung mula sa kwento na bata na kinikilig na naging anthem na rin, I would say, ng mga Gen Zs. Totoo. Kaya sobrang interesting nung Kaya full circle talaga. Nung point na naging anthem talaga siya ng Gen Zs, ng generation ngayon. Actually, pati ng mga nanay sinauntap yung salamin eh. Now, the interesting part is that, especially for us, it's a Quezonian who wrote that song. It's Mike Conchada from Lucban, Quezon. Now, kuya, nag-viral to. Nag-viral tong Salamin. TikTok, Spotify, sa YouTube. Do you remember the first feeling you had nung napansin mo na it's gaining attention na talaga? It's going viral. Ayun. So, first feeling, grabe. Grabe talaga. Hindi ko talaga makakalimutan. Sobrang unforgettable. Kasi nung lumabas yung Salamin, mixed emotions yan eh. Parang kabado, excited, ano ba magre-resonate ba to sa mga tao? Magugustuhan ba nila? But mostly overwhelmed in the best way, I can say. Na nung una, tahimik lang ako. Parang nag-aabang lang sa reactions ng ibang tao. Kung ano ba yung magiging reception ng kanta. No? Tapos biglang boom! Nag-trending talaga siya. So, ang daming blooms. Shout out sa mga blooms. Which is the fan base of Bini. Yan. Na nagsashare nung lyrics at saka nagtitiktok din dun sa mga sayaw. So, may mga nagko-comment din na, uy, alalas ako dun sa song. Tapos may mga nagsasabi rin na, yun daw yung favorite song nila. At saka yung parang nakakapagpasayaw sa lahat. Hindi ko talaga in-expect una-una yung ganong pagtangkilik at pagtanggap ng mga tao sa very simple lang naman una, 'di ba? Concept lang naman na napakababa pero It's not. It's not. It's actually as a songwriter myself, alam ko kapag ang isang kanta is pinag-isipan talaga eh. Alam mo 'yun, in a way na how will we make it simple na kukonek sa tao, but still meaningful and tricky and artistic pa rin talaga. So that's what Salamin is, and a lot of songs na sinulat mo pa kasi hindi lang Salamin, 'di ba, kuya? right. It's almost an album eh. May album sila na Tala Arawan. Yes, Arawan. Yeah. How many songs have you written out of that album? One lang, but I think tama. Nagsulat din ako ng kanta before sa una pa nilang EP, which is yung Feel Good. Okay. So yung title nung song is I Feel Good, which is yun yung una kong project with Bini before the Salamin. But the Salamin is parang yun yung pinaka nakilala talaga ako before the Feel Good album. So ayun nga, kagaya ng sinabi mo kanina, 'di ba? Ang galing. Yung parang yung moment lang na yun. Mabalik lang ako dun sa power ng songwriting. Doon ko na feel yung magic niya na minsan yung mga simpleng ideya pa nga yung galing sa puso. Yun yung pa yung talagang kumakapit sa mga tao, no? And seeing Bini bring it to life parang with their energy and charm, Diyos ko, ang surreal nun. Talagang hindi ako makapaniwala. Sarap lang sa pakiramdam na bahagi ako ng
kwento nila. Hindi lang ng Bini at yung mga tao na rin na nakikinig at nakaka-appreciate nung song na Salamin-Salamin. And we're very, very proud of you, especially as a Quezonian, kuya. Maraming salamat po. Sobrang notable nga ng mga songs niyan. Now, hindi lang for Bini. You've also written for BGYO. Yeah. Yung Magnet, notable na kanta din yan ng BGYO. And nabanggit mo rin kanina na for other artists din and for corporate companies, for commercials and things. Yes. Now, kuya, as a songwriter, I wanna know, what's your secret? In a sense, paano mo siya ginagawa? Kasi syempre, ikaw, bukod sa pagsusulat ng mga kanta for other artists, you also write songs for yourself eh. So, character by character din yun eh. I think that's one of the challenges sa pagsusulat ng kanta sa ibang artist kasi magkakaiba sila ng character eh. Right. How do you do that, kuya? I think, to be honest, case to case siya eh. Pero may pattern na rin ako na nahulma over time. So, yun yung ginagawa ko. Kasi yung unang step ko talaga is pakiramdaman yung artist. Uh-huh. I do my research, pinapakinggan ko yung mga nauna nila mga kanta na na-release na. Pinapanood ko yung mga content nila like interviews and all. Kahit mga behind the scenes pa nga eh. Kasi the song should also match their personality as an artist eh. Gusto ko kasing makita yung kung ano yung pagkatao muna nila. Are they, like, for example, are they playful? Are they mysterious? Deep? Are they fun? Bubbly? Kapag groups naman, I think I also wanna check their group dynamic. For example, with Bini nga. Alam kong mga youthful yun eh. Sobrang babata pa before sila ma-debut, diba? So, empowered and stylish yung energy pa nila. So, kaya bagay talaga sa kanila yung bubblegum pop with a twist tulad ng Salamin-Salamin sa BGYO naman. May pagka-edgy and slick yung style nila so I have to match it with their music and songwriting styles din. Kaya pwedeng pumasok na mas intense or vibey yung concepts gaya ng Magnet or Patintero. Kami rin yung gumawa nun. But after that, dun ko binubuo yung melody eh. After i-match yung characteristics nilang voice din nila, dun ko binubuo yung melody, theme at lyrics. Always guided by the question na parang, masasabi ba ito ng artist na to na natural? Na mas natural? Na sila yun? Na pag sila yung nag-deliver ng song na yun, natural ba? Kung hindi, kailangan kong ayusin pa yung mga ganong bagay. Ayoko kasi ipilit eh. Gusto ko, pag inawit nila or kinanta nila, parang sila talaga yung nagsulat ng kanta. They make it their own. Parang ganun. So in short, I'll treat every song or every artist like a unique story. So ako naman yung tumutulong lang para magsulat ng chapter nila sa in a song form. Parang ganun. Those things that you've said, that's a big of a tip eh. Kung paano maging isang big-time songwriter like you. Kuya. So, grabe naman yung big time talaga. but the thing is, okay, effort talaga siya. Kung meron kang system, i-scan mo muna yung mga artists yun. Baka binigyan ka ng isang project or you're trying to pitch a song para sa artist na to. I-scan mo muna sila bago mo sila sulatan ng kanta. Kumbaga, you study them, ano yung atake nila sa pagkanta, ano yung style nila as mga things about them. So you try to scan that first before writing the song. Not only me, with also the help of our producers din within Flip Music. Like si Boss Jumbo, if he sees na, because Boss Jumbo is really a visionary in terms of creating music, right? So kapag nakita niya, mas bagay to, dapat ganito ang konsepto ng grupong to. So ganun. Or as an artist, or pag solo artist naman, dapat ganito yung atake ng tunog niya. Parang ganyan. So that's wonderful and very interesting kasi I don't think a lot of people understand that eh. Kumbaga, kung ano yung struggles at kung gaano ka-talented talaga yung mga songwriters behind the artist na nagpe-perform lang ng mga kanta niyan. Kasi a lot of big artists in the OPM, sa OPM pa lang ang daming mga artists na hindi naman talaga nagsusulat pero nobody would ask kasi pag pinerform nila yon hindi na nila nalalaman, I mean, ang projection sa tao is
that song is there. That's very them. Not knowing that other people write that song. Behind the scenes. Diba? We're accustomed to that. Na parang sanay na kami na nasa likod ng limelight, if I may say. So yun rin naman yung dala ng trabaho. Kahit siguro marami pang songs na lumabas, we're not after the yung kailangan ipagsigawan na kami sumulat. Hindi ganun yung namin. Our mission is always to help other aspiring artists That's talaga. That's very Na makilala sila dun sa kantang ginawa namin. Malaking tulong na yun. Parang tumutulong kami magsulat ng chapter nila in a song form lang. Parang lang kami, parang gabay lang kami. But we're not there to, we appreciate that. And that's why I really think a lot of artists are very thankful with Flip Music because meron yung Flip Music merong ganun drive eh. Na okay, we're gonna assist you, we're gonna help you get there. And it doesn't matter for us kung kumbaga hindi namin isusulisit na malaman ng tao na kaming gumawa niyan. Hindi na. Parang instrumento na lang din kami. Kumbaga sa instruments. There's respect, full respect for that. Well, nagkakaroon na rin tayo ng idea about how Flip Music works. That's very interesting. So kung kayo, nahuhook na rin kayo, you guys stay. Kasi ngayon, we're just gonna take a little break once again. At sa pagbabalik, tuloy-tuloy tayo sa pagkukwentuhan. Ako po si Giro, kasama natin once again si Mike ng Flip Music, A. Quezonian from Lokban, Quezon. Magbabalik po kami. Diyan lamang kayo. The radio. Welcome back to Homegrown, your home, their stories on air. This is Giro at kasama pa rin natin si Mike ng Lokban, Quezon people. Hello, Kuya. Hello. Hello. Shoutout to Coffee Press. Coffee Press, maraming salamat po sa pakape. Napakasarap at napakagandang logo ng Coffee Press. So. Ayan. ASMR. Thank you, Coffee Press. Thank you, Coffee Press. Now, going back, tuloy-tuloy na natin to. Kasi the conversation is getting interesting. Now, Kuya, nabanggit mo na you've written for a lot of artists na and also corporate companies for commercials and things. Yeah. That's really something. Kasi dito sa Quezon ay wala pa akong ibang nakikilalang gumagawa ng ginagawa mo eh. Sa Quezon na, dito. Meron naman siguro. I mean, siguro meron naman. But ikaw pa lang yung una kong nakilala. And I think for most of the people who's listening and watching right now, ganun din. Ikaw pa lang yung ganun na nakikilala namin. What's the feeling, Kuya? Lalo na nung napapakinggan mo sa radyo yung mga sinulat mong kanta, napapanood mo sa TV yung mga kantang sinulat mo for commercial. What's the feeling? Sobrang surreal nga ng feeling, to be honest. Lalo na nung una narinig ko yung mga kanta ko sa radyo. Parang, hindi ko alam kung matatawa ba ako, maiiyak, or magre-record ba ako ng selfie. Uy, kanta ko to, parang ganyan. Parang feeling na kinikilig ka. But beyond the kilig naman, may ibang klaseng fulfillment din naman, if I may say. Na, kasi alam mo galing sa isip at puso mo yung kanta na ginawa mo eh. So, tapos ngayon parte na siya ng bigger moment. Meaning, bigger moment sa akin yung ini-stream ng mga tao yung kanta na ginawa ko or sinulat. Tapos kinakanta rin ng ibang tao. Like for example, sa isang event o background na eksena sa TV, baka nga mapasama pa yan. Ang galing lang isipin na yung sinulat mong mga linya habang nagkakape ka, kagaya ngayon, di ba? Or kung nasa bahay po kayo ngayon, nagkakape, nagkakaroon ng sariling buhay yung kanta. Kapag naririnig ko siyang inaawit din ng ibang tao, di ba? Kahit simpleng TikTok cover lang yan or kahit nagsayaw-sayaw pa sila dyan dun sa song na ginawa ko, parang bumabalik sa akin lahat yung dahilan kung bakit ko ito ginagawa as a songwriter, no? Hindi lang dahil gusto ko magsulat, kundi dahil gusto kong may maramdaman din yung ibang tagapakinig at nakaka-appreciate ng kanta natin. Yung kagaya, one example is yung yung line na ayokong maniwala, di ba sa salamin yun?
yun Sinasabay ng tao. Yun, sinasabay ng tao. Naging fan chant siya na lagi ako natutuwa at kinikilig kapag naririnig ko yun yung line na yun na parang, para sa akin, it's just not about the exposure or clout naman eh. Pero it's about the connection. Every time na naririnig ko yun, yung mga kanta sa labas ng sarili kong mundo, kasi as a songwriter, meron tayong sariling zone eh. Reminder na siya na may purpose yung ginagawa ko. And that means everything. Kapag Yes. narinig ko siya sa iba't ibang platforms or naririnig ko siya sa ibang tao na kinakanta rin nila yun. Not knowing na, halimbawa sa coffee shop, pinapatugtog yun. Not knowing na ako pala yung sumulat. Hindi alam ng mga tao yun, which is a big fulfillment for me. Kahit hindi alam ng mga tao na ako yun, Uh-huh. mas fulfilling sa akin na kinakanta nila yung kanta ko na ginawa. Yun eh. So That means basically you found the purpose out of what you're doing. Kasi kung tutusin, especially if you're writing it for corporate companies na, considered na siya as a job eh. Alright. Diba? Considered na siya as a job. Now, how do you differ? I mean, Papa, is that how you treat it, Kuya? Do you treat what you're doing right now, like writing for other artists and for corporate companies? Do you treat it as a job? Or how do you treat it, Kuya, yung ginagawa mo? Actually, parang di nga ako nagtatrabaho. Okay. So Parang- that's what you're feeling. Yun yung feeling ko Why? tuwing uupo ako sa desk ko, nandyan yung setup ko. If I put my headphones on tapos yung mic, sinetup ko na. Wala nga, parang lang ako nag-e-enjoy. Kapag may lumipad na ideya na kailangan ko isulat, nasa labas ako ng outside my home studio, nilalagay ko lang sa phone ko, ay magandang linya to, ay magandang concept to, ay magandang isama to sa kanta, yung ganitong concept, no? So, wala, parang feeling ko naglalaro lang ako talaga eh. And that's one of the wonderful things about being an artist eh. Lalo na kapag yung artistry mo naging trabaho mo na din siya. Na hindi siya nagmumukhang nagtatrabaho eh, kasi you love what you're doing, you're enjoying what you're doing. So yung energy mo hindi rin agad-agad na uubos when you're kahit pa ang dahil mong kantang sinulat. So every time na umupo ako doon, I always make sure na I always give my 100%. So sometimes 200% kapag kailangan. Basta kayang ilagpas no? Kapag minsan na gusto ko talagang tapusin kahit madaling araw na yung kanta, tatapusin ko hanggang kinabukasan. Para lang hindi mawala yung zone. Hindi ka mawala sa zone. ko. Kasi habang ignited pa yung passion mo, gawin mo. Parang ganun. Kaya, para sa akin, hindi siya trabaho. Minahal ko lang talaga yung gusto kong gawin. That's wonderful. I think that's one of the dreams na meron ng mga artist eh. When they start earning for doing what they love, for doing their passion. And is it safe to say that you're already there? Yun naman ang problema ko. Parang kailangan ko pang i-push lagi yung sarili ko na mahigitan yung mga nagawa kong kanta noon. Pero ngayon, nilalet go ko na rin yung magkaroon ng attachment dun sa mga songs na nag-hit, na ganyan. To make sure na para hindi rin ako ma-stress masyado na kailangan ko mahigitan to, ganyan. Para mawala rin yung ako kasi competitive ako eh. Yun talaga yung nature ko eh. Kilala niyo naman ako. So, ayun nga, unti-unti kong tinatanggal yun, yung i-let go, yung pagiging competitive sa sarili masyado na parang kailangan ko higitan. Yung past achievement mo, no? Pag ganun kasi parang mas nawawala yung purpose. Kaya kailangan ko mag-circle back na bakit ko ba to ginawa to begin with. Ginawa ko naman to kasi mahal ko yung ginagawa ko. Kaya every song, I always make sure na ilagay ko yung pagmamahal ko na naramdaman nung unang gusto kong gawin pa lang to at pinangarap gawin pa lang. Parang ganun. That's very evident. Kasi I really think mahihirapan ka rin talaga eh. And it's gonna drain you kung your goal is kung sobrang focus ka na dun sa I wanna beat the very thing that I did in the past. Diba? Now, that's very glad. I mean, I'm glad that you're doing that kasi it will help you din eh, in a way. Kumbaga, mas malaya ka. Kasi I think that's the very ng pagiging isang artist eh.
You have Totoo. this freedom to do the things that you love. And at the same time, dun ka rin nakakapag-discover ng other sound, Tama. other type of music pa nga 'di ba? Tama. Kasi 'di ba pag gumagawa ka naman ng kanta, hindi lang mag-stick ka sa isang genre, 'di ba? Kasi kapag kinangailangan ng isang corporate or company na kailangan namin. Mas gusto kasi namin ganitong areglo mga ganyan. So, or brands na gusto nila, gusto kasi namin ganyan, mas masaya. So, you have to adapt. So, ayun rin yung natutunan ko as a songwriter. Aralin mo rin. Kung gusto mo talaga yung ginagawa mo, mag-aral ka din para mag-improve yung sarili mo. Ganun. Now, ngayon kuya, sobrang evident sa'yo nung part na I think you're an explorer when it comes to genres of music Kasi marami ka na rin nasulat na kanta na iba't iba yung genre. Diba? You've been with hip-hop, especially pop. Yes. Diba? And a lot of genres pa. Now, ito rin yung interesting about music sobrang lawak kasi niyan ng realm na yan when it comes to totoo. genres Now, meron ka pa bang genre na hindi napupuntahan pero gusto mo siyang i-explore? Good question. What's that, kuya? Sa totoo lang, siguro nasubukan ko na halos ng genre. Yung pop, R&B, hip-hop, funk, ano pa ba? Ballad, EDM. Since nagbanda nga ako, diba? Ayun, experimental stuff. Pero kung may isa pa ako gusto explore, I think musical theater style songwriting, diba? Ang layo sa ginagawa ko ngayon, sa ngayon. Siguro dahil yung tipong storytelling talaga, parang per line yan Kailangan mong maging emotionally dynamic. Tapos parang every line may character shift. Parang challenge yun, diba? So, for me, ibang klase yung approach sa melody at phrasing ng mga teatro. Mga ganun. Mas dramatiko at kailangan ng malalim na pag-unawa, if I may say. Per character Per pa yan. character pa yan, diba? So, at dun mo makikita mas malalim din dapat yung understanding mo sa narrative arc, kumbaga. So, I think as a songwriter, hindi mo naman ma-exhaust lahat ng I mean, hindi mo ma-exhaust yung creativity mo kung lagi kang bukas sa pag-explore, which is sinabi mo nga, marami nang nadaan ng genres, diba? So, ako, I'm still open to any genres at yun yung gusto kong subukan ngayon. Theater music. Theater music. I could... Pangarap ko yun dati, pero I don't know if mangyayari ba. Pero posible, di ba? Lahat naman posible. There's a show I would like to recommend, kuya. It's a production from Quezon din, a theater production. It's called Dulayan. Dulayan? Dulayan. Dito yan sa Lucena City. I think may paparating silang show this year or maybe next year. So, yan. It's something to explore din. Yung mga yan. Mga kizonin baka din. naman. Baka naman magkatiket pa kami. Dulayan. Or baka mag-collab tayo. Ayun, mga ganong Sino part. ba si Derek? Si Derek, ano yan? Hello, Derek. Derek Marco Rodas. Yan. Yun. Ayan. So that's interesting. Ako parang maganda Diba? explore yan. If I can remember, parang na-try mo rin, diba? Hindi pa. Ang na-try ko pa lang is ang pinakamalapit is umarte. Pero walang music, walang kantahan doon. Now, So, ibang linya yun. ibang linya 'yan. Ibang linya. Pero yeah, if you wanted to explore, especially if anybody there listening right now, meron po tayong theater dito sa may theater group tayo dito. Nagpe-perform din sila. Yun, Dulayan. Follow niyo sila sa Facebook. Hello, Dulayan. Dulayan. Magandang hapon po sa inyo. Okay, so that's one of the genres na gusto mong pasukin, kuya. Yan, oo. As in, talagang hindi ko pa yun nagagawa Evident din na sobrang dami mo ng kanta na isinulat. Kuya. Out of all the songs na sinulat mo, it could be for other artists or for a company or a song you've written for yourself. Ikaw yung nag-perform, ikaw yung nag-artist Sulat. doon sa na yan. What's your favorite? Yung sobrang meaningful para sa'yo.
Pagkakahirap naman ng tanong na yan. Kasi madami na Ang no? dami. Okay. Pero kung merong isa na magta-top, ano yun? Pwede mo ko bigyan 1 hour. Another 1 hour pala. Mamimili ka muna. Hindi. Siguro hands down kay Magnet ng BGYO. Sobrang proud ako sa kantang yun kasi hindi dahil napunta siya sa isang group na kilala, no? Pero dahil sa buo niyang vision. Kasi nung sinusulat ko siya, I really wanted to capture the feeling of, inevitable pull between two people. Kaya nga Magnet, diba? So parang naghihilaan sila. Kahit gaanong iwas nyo sa isa't isa, babalik at babalik pa rin sila sa isa't isa. Parang may invisible force, gaya ng Magnet. And as simple as my mom's ref magnet, if I may say, yun talaga yung pinaka-inspiration niya. Kapag nagsusulat po kasi ako ng kanta, pag may nag-spark na nakita ko, parang okay yung gawin na kanta. Mano lang, may ikot-ikot lang yung paningin mo. Sakto paano kasi nga, wala pa akong idea. Medyo rush na rin tong project na to with BGYO. Pagtingin ko sa ref, why not magnet? Ref magnet. Sa daming ref magnet ng aking nanay po sa bahay, no? But bukod dun sa storya, no? Proud din ako sa arrangement niya, all in all. Kasi the reason kung bakit ko siya naging favorite at naging proud ako is yung naging production ni Boss Jumbo dun sa song na yon. Nakadagdag talaga siya ng tension and release sa kanta. May groove, may feels, may energy. And, nakakatuwang isipin na isa siya sa mga kanta na talagang tumatak sa listeners at lalo na sa akin. Kasi unang-una, very unconventional arrangement yan. Hindi mo ma-identify kung alin ba yung pre-chorus or chorus na ba to? Parang ganun yung atake ng songs. At syempre, dream ko talaga makapagsulat para sa isang boy group nun. And to think na yun yung first songwriting gig ko na natanggap pa. Kaya proud ako. If I may say na yun yung pinakatumatak sa akin. Unconventional na nga yung arrangements and all. Siya pa yung pinakaunang song na nakuha. Which is yun yung nagbigay or nag-open ng door sa akin para magkaroon pa ng mas malawak na catalog ng songwriting ko, 'di ba? So ayun, parang full circle moment ko siya. Tapos ayun, kaya Magnet will always have a special place sa puso ko as a songwriter. Sobrang pivotal sa'yo nung song na yun. Okay, Magnet Super. ng BGYO. That was the first song din na natanggap. Nakuha. To think 2015 to 2021, 2021 yung release ng BGYO. Boom! Yun yung pinaka-first na nakuha talaga. That's very In a good. span of 6 years. Imagine that. Totoo. So, yun na nga, resilience. Eto na, pag tinigilan mo yan, hindi yun dadating sa'yo. But if you stayed, if you still believe, ayun, after 5 years or maybe yung iba mas matagal pa or kaya naman mas madali. But you just have to stay. Kanya-kanya din, diba? Kanya-kanya din talaga ng timeline. Now, Magnet. Okay, we have an answer. It's Magnet. Siya yung pinakang malapit sa puso mo na kanta. Na hindi, okay. But if there's a line in that song na parang ano din sa'yo, sobrang importante din sa'yo, kuya. Ano yun? Anong line dun sa Magnet? Good question. Yun, yung very unconventional arrangement, dun ko pinatong yung lyrics na Itaboy Manila palayo ay babalik pa rin sa'yo. I forgot. My gosh, sobrang tagal na. So, Itaboy Manila palayo ay babalik pa rin sa'yo. Kapag andyan ka na, hindi na magkakalayo. Di na mabubukod. That's the line na unang-una kong ginawa kasi sa song. So, that's the most memorable line and favorite line sa song na Magnet. Kasi, ayun nga, inevitable pull between two person, di ba? Kaya, kahit itaboy mo siya palayo, babalik at babalik pa rin sa'yo. That's the context of Magnet. Okay, I have to ask this. How about you? Do you have a magnet na right now when it comes to a person? Okay. Yung mga nag-aabang dyan,
Gusto niyo tanong Wala to, di ba? pa po. Single pa po si Tito Mike. Ayan, ako nagka-hope ang girls. Grabe naman sa Nagka-hope. tanong si Kuya Jiro. Kailangan din natin ng mga ganung mga o biglang tanong eh. Well, okay. The most memorable song for you is Magnet. Sobrang daming importanteng bagay na nagawa ng song na to for you. Right. Siya yung nagbukas, siya yung first song na natanggap. Now, kuya, everything, it explains how wonderful your journey as a songwriter is. This is mga pinag-usapan natin. Tama po. But we want to go back a little bit from where you started, kuya, which is as a Quezonian, before you get to have those achievements and things. Anong experience mo dito before the grandiose things in your songwriting career? Grabe naman yung grandiose things. It is. I mean, how about your experience here in Quezon? The music scene here. Sabi mo nagbanda ka dito tapos nung I think high school ka ba nung nag-lyre band? Elementary Elementary High days. school yung marching band. Trombone ako nung High school. Okay. How's your experience here in Quezon when it comes to music? Grabe, sobrang punong-puno ng puso yung music scene sa Quezon. That's true. Hanggang ngayon naman. That's true. Alam mo yan. Nung nagsisimula pa lang ako, halos lahat kasi DIY yan eh. Parang mula sa pagre-record sa kwarto, gamit lang yung headset and mic na medyo mura pa, no? Hanggang sa pag-post ng mga sarili kong awit or sariling likhang mga awitin, no? Sa YouTube, sa Facebook, sa social media, para lang may makarinig. Wala masyadong studio pa nun nung mga panahon pa namin eh. Wala ring malaking eksena pa masyado, if I may say. Pero ramdam mo yung support sa'yo ng mga tao. Lalo na ng mga kaibigan, pamilya. Hindi na, yun lang naman yung syempre parang avenue for you to post or share your music sa tatag mo pa nga yung family mo eh. Itatag mo pa, may mention mo pa. Ayun, so dito sa Quezon, sumasali ako sa mga contest at sa mga local events. Doon ko unang na-express yung sarili ko bilang songwriter. At kahit maliit yung stage minsan, 'di ba, mga patimpalak lang, mga ganyan. Sobrang laki na ng impact nun ng growth ko as a songwriter. Parang doon ko na-develop yung grit and love ko sa music. Kaya, ayun, kasi pag pinaghirapan ko yun from scratch kaya Quezon really grounded me. Kaya kahit minsan ako, or kahit saan man ako magpunta, babalik-balikan ko pa rin yung Quezon. Siyempre, masarap ang habhab. Aba. Lalo si Lokban, Aba. Habhabi. Anong tinidor? Habhabi. Walang tinitinidor dyan. At yun, bit-bit ko lagi yung roots ko. Proud ako na taga Quezon po ako. And we're very proud of you too kasi you're representing Maraming salamat. Quezon out there in the grandiose things. Ayan na naman tayo sa grandiose things. Now, kuya, outside of music naman, what's your most memorable experience here in Quezon? Outside music? Madami eh. Kailangan ko kung may isa-isa yun. Hindi, pero siguro yung pinaka-memorable, yung simpleng pagbabalik ko sa Lokban, pagiging Lokbanin. Kasi sa tagal ko ring nasa syudad, nagtrabaho ako. Kasi for a while, parang lumayo ako physically and emotionally. Masasabi ko rin na malayo, hindi ko ganun ka dikit pa yung roots ko nung mga panahon na yun. Dahil nga sa trabaho, dala ng trabaho, sa city life at sa music grind, if I may say. Pero nung bumalik ako, lalo na nung nagka-pandemic, diba? Tanda natin lahat yun. At mas naging slow yung takbo ng mundo ko. Na-realize ka kung gaano ka-peaceful at ka-grounding ang provincial life. Yan. Saka, simple lang, pero sobrang sarap sa pakiramdam. Naglalakad ka lang sa bayan, namimit mo yung mga taong kababata mo, kumakain ka ng pansit habhab dyan sa kanto, no? Makasalubong yung mga kababata. Yun yung mga masarap na pakiramdam dito sa Quezon. And iba talaga ang Lokban Quezon eh. Parang doon ko naalala kung sino ako bago pa ako naging mic na songwriter. Hanggang ngayon, kung kailangan ko ng reset,
Usually naman lahat ng inspirasyon ko na nagawang mga kanta galing at dito ko ginawa sa Quezon. Specifically nga dito sa Lokban. Kaya home will always be Lokban po. Home will Nakakatuwa always be naman na ang isang Mike ay hindi nakakalimot sa kanyang roots. Yeah. And very proud na Quezonian siya. That's why Quezonians are very proud of you too. And you deserve all of it. Sana nga po. All of the grandiose things. Sana nga po dahil sa platform na ito ay makilala ako as bilang isang homegrown. Na taga Quezon po. Quezonian. Well, a lot of people are eyeing on you right now na yun na nga, nagugulat yung mga yun. Ay, may ganun palang taga Quezon. Diba? I'm gonna follow that guy. Follow him. Mamaya, introduce namin yung socials ni Kuya Mike. But right now, we will again take a little break. Mabilis na mabilis lang. So, dyan lang po kayo. Magbabalik kami. Destiny Radio. Welcome back to Homegrown People. Welcome back. It's now 4:37 p.m. Oras po natin sa buong Pilipinas. Ako si Jiro at kasama pa rin natin si Mike. Hello. Magandang hapon po sa mga tagapakinig natin ng Destiny Radio 96.7. Magandang tanghali sa inyo. Ayan, mga nakikigulo sa atin sa Facebook, magandang tanghali po sa inyo. Ayan, si Eileen Kada. Is this your teacher? Last time? No. No. Ka-member kayo ng Lokban Pickleball Club. Pickleball Club. Oh, hello po sa mga taga. Ano sabi niya? Sabi niya, hi Mike. Ay, hello Mike. Hello, Ate Eileen. Yan. Lodin kay Kuya Ron Gilbert Lita. Yes, hello, thank you Kuis. for sending stars. Yan. Oh, thank you very much for sending stars, ha? Oh, 100 stars to. Thank you very much. Now, going back. Nandito na tayo sa part na where we're trying to dig the Michael Conchada ng Quezon. Mike na lang. Not the full name, Okay. Now, looking back, Kuya, since 7 years old ka, nabanggit natin kanina, 7 years old ka, yes. nag-start na, humawak ng gitara. And then you also came from a musically inclined family. From there, nung bata ka pa, do you saw yourself na dahil yun nga, musically inclined ka, napapalibutan ka ng mga taong nagbe-music at na-introduce ka na din sa music. But still, do you see yourself na one day, you're gonna write for these big artists such as Bini nga and BGYO? Hindi talaga. Grabe, hindi. Kung babalikan natin yung batang version ko na nasa kwarto lang, hawak yung gitara tapos paulit-ulit na nagre-record sa dati, ano pa yun eh? Saan ka nagre-record? Sa cassette na ako nakalata. Yari ang edad. Lahat Okay, sa cassette. Wala sa isip ko yun na darating na point na magiging part ako ng flip music. And lalo na makasulat ng mga awitin na para sa malalaking artist gaya nga ng Bini at iba pang mga artist. No? Parang noon, pangarap ko lang na gumawa ng kanta ko, i-post lang sa Facebook, sa social media. Yung parang sana kahit isang kanta lang marinig ng iba yung ginawa ko, no? Pero ngayon nandito na ako and nakakapag-share ako ng music sa mas malawak na audience. May mga artist na binibigyang buhay yung mga awitin na sinulat ko. Kaya I'm very thankful. Hindi siya madali. Kagaya nga na nabanggit ko kanina, ang daming beses din na gusto ko ring mag-give up. Pero ayun, super thankful na hindi ako sumuko. Pero dahil nga sa passion na to, sa guidance ng mga mentors ko, at sa support ng mga tao na naniniwala, natupad siya. At totoo pala yung sinasabi nila na wag mong mamaliitin yung mga simpleng simula. Kasi minsan yun yung magdadala sa'yo sa mga pangarap mo. So, ayun. Hindi ko talaga inasahan. Yung batang yun, siguro hanggang ngayon ay nangangarap pa din. He must be very proud. I mean, he's very proud of you. Yung batang Mike, he's very proud. He's very proud. That's Salamat. for sure. Now that people are recognizing you, not just a songwriter, but also an artist, and a lot of things actually, a producer, vocal arranger. Now,
anong mensahe mo naman? Dun sa younger Mike. Sa batang Mike. Ah. Pageant ba? Ang hirap na question. Para pageant Hindi, kidding aside, sa younger Mike na siguro nagsisimula pa lang, no? Siguro masasabi ko, salamat. Salamat kasi kahit takot ka, kahit madaming self-doubt, di mo mawala yun, di ba? Self-doubt. Pinili mong magpatuloy at pinili mong magsulat kahit walang kasiguraduhan, if I may say. Sumugal. Sumugal ka. Sumugal ako. Kung may makikinig ba ng mga awitin kong ginawa, no? Pinili mong mahalin yung musika kahit hindi ka pa buo noon as a whole na as an artist, no? Ang gusto ko sabihin sa'yo, younger Mike, yes. Drama ba to? Mag-background ka ng no? Palta natin. MMK. Ang gusto ko sabihin sa'yo, ang pagiging totoo mo ang magdadala sa'yo para sa mga taong kailangan ng boses mo. Yun. Huwag mong habulin yung validation. Kasi yun pa rin yung struggle ko until now. Habulin mo yung katotohanan. Kasi kapag totoo ka sa sarili mo at sa ginagawa mo, yun yung mararamdaman ng tao. At saka, yun yung babalik sa'yo. Hindi lang recognition, kundi connection. Yun naman yun. Even now, I can say habang kinikilala ka na rin bilang artist, lagi mong tandaan kung saan ka nagsimula, na proud kang taga Quezon, Lokbanin, no? Sa silid, sa gitna ng tahimik na gabi, yes. Sinusulat mo mga salitang di mo masabi noon. Huwag mong kalimutang yakapin yung batang yun. Kasi siya yung dahilan kung bakit ka narito ngayon. Proud of you, younger Mike. I'm proud of you. And he's proud of you too. Drama naman ito. Grabe naman si Jiro. Yung mga tanong niya, no? well, those sentiments, kuya, I don't think, of course, it's personalized for the younger Mike. Pero everybody who's listening right now, for sure, nakakaramdam din sila ng tinanggap din nila yun as an advice. Na don't stop, believe in yourself. Those sentiments, it's gonna be valuable, not just to the younger Mike, but for all the people right now who's listening at makakarinig pa nito. If you're a dreamer, you go for it. You trust yourself. Tama. Resilience, 'di ba? Resilience. Ito ang lumalakad na definisyon ng resilience ang ating kaharap ngayon sa homegrown. Now, kuya, you've been in the industry for how many years na nga ba? Kailan pa tayo kailangan mag-start? Was it way before nag-sign? O what's the specific date? Okay, na-count ko yung pag-sign ng contract. So, 2016. Kasi yun yung official talaga na part mo sa pagiging part ka ng music industry talaga is yung songwriting mo talaga. So, 2016, I guess, roughly 9 years? 9 years. 9 years ba? Tama, no? Going 10? Going Next 10. year, yeah. Going 10. Going 10. Tandaan na. Ang tagal na din. I mean, malapit ka na mag 10 years, kuya, sa music industry. What are the things that you've learned from the industry, kuya, na what has the industry taught you out of the 9 years at marami pang susunod na mga taon? Ayun. Isang malaking lesson na tinuro sa akin ng industriya ay talent will open the door, but character will keep you in the room. Okay. Ang lalim, no? What do you mean Totoo by yun. that? Pwede kang maging magaling pwede kang magkaroon ng kantang viral, pero ang ugali mo kung paano ka makisama, kung paano mo tanggapin yung feedback para lang mag-improve, at paano ka magtrabaho na walang spotlight, yun ang magtatagal. And tinuro rin sa akin na hindi lahat ng no ay rejection, diba? Minsan protection, minsan redirection. Natutunan kong wag personalin yung mga setbacks na na-experience natin, at imbes na madismaya, gawin natin ito para gumaling pa at mag-improve. Again, talent will open the door, but character will keep you in the room. Okay, yun lang. Sobrang ganda nun.
tatandaan namin yan. So, character sobrang importante siya Importante. sa industriya. Magaling ka pero hindi ka naman nagsisipag, diba? So, wala rin. Hindi ka rin mag-i-improve. Wala kang growth. And then kapag ka sobrang pagka shakeable ka din when it comes to the thing that you said na hindi lahat ng no is a total rejection. Kasi it's either you're gonna ask yourself what is happening to me. You're gonna ask yourself, why is this happening to me? In a way na, ano yung tinuturo kasi sa akin ito? Ng mga gandang klase ng rejection. Sobrang ganda din nun. It's either redirection or yun. okay. Or, yun, redirection nga, hindi siya rejection. Hindi siya So you have to always be parang resilient nga. Huwag ka lang tumigil. Gawa lang ng gawa ng music. As long as you love what you're doing and you believe in yourself. Diba? I think that's one of isa din sa mga ano yan ng mga artists eh. Kumbaga, at the first glance, they shouldn't be doing it for other people muna eh. Yeah. Kumbaga, kung right. Ngayon, you're doing it because you love it. Now, people are gonna say something about your art. Pero hindi na yun para maging dahilan para itigil mo yung ginagawa mo. Tama po. And then the thing, and what's happening, I think, is, as how I assess it, is that binanatan mo siya ng binanatan eh. Yung mga nagsulat ka na nagsulat hanggang sa, meron mga rejection, pero there's something na pinupulot mo out of that eh. Right. So, you improve and you learn from it. Yun po yung pinakamahalaga. Hindi man natanggap ngayon, maaaring matututo ka sa mga proseso na ginagawa mo. Eventually, sa karamihan ng setbacks, gawin mo siya as a weapon for you to push through sa craft mo. At in general, even in life, diba? Lahat naman tayo natututo sa pagkakamali natin. And it reminds us to be grounded as well. Because at the end of the day, yung pagkakamaling yun, yung pa yung magdadala sa'yo kung saan mo man gustong patunguhan. Diba? That's it. Thank you very much. Thank you very much, Mike Conchada ng Lucena City, or Mike Lokban! Ng Lokban, guys. Biruin niyo yun. That's why I love my job eh. every time na meron akong ganito eksena, it reminds me of how lovely my job is because I get to meet these kinds of people. Nakakapakinig ako ng mga ganitong klase ng story. And at the same time, kayo din, ng mga nakikinig at nanonood ngayon, this is how lovely it is. Tutukan niyo po ang homegrown. Tutukan niyo po ang homegrown with Jiro. Now, what's next for Mike? What are the plans? Anong mga nakaabang? May mga singles din po tayong ilalabas. No? Abangan natin yan. Follow nyo lang ako sa socials, sa Facebook. Follow Flip Music also to stay updated or sa mga upcoming releases or mga ganap. Meron din ako mga songs na lalabas for other artists na ginawa namin. Right now, recently, gusto ko i-promote ang Wink, ang aming sariling girl group sa Flip Music. Yes. Abangan nyo po sila. Isa-isay natin sila Angelica. Si Angelica, si Jean, si Audrey, si Ayaka, and si Mariel. Sila po ang bumubuo ng Wink. Abangan nyo po yung mga kanta nila na ginawa ko for them at sinulat. Also, kasama ko dyan sa paglikha ng musika si Boss Jumbo de Belen ng Flip Music. At marami pa tayo abangan. So, follow nyo lang ako sa socials and Flip Music for you to stay updated sa mga upcoming releases namin. Okay, let's do it one more time. Saan ka namin matatagpuan, Kuya? You can plug your Spotify account, Apple Music, Facebook, YouTube, and Instagram. Saan ka namin pwedeng puntahan? You can follow my page. That's MYK Mike. Yun po yung artist name ko, and also yun din yung alias ko as a songwriter. So, ayan. Okay. Sa Instagram, my handle name is Mycon, MYKCON. Sa X din, same, MYKCON. Sa Facebook, MYK. Ayan. So, para maging updated kayo sa mga upcoming ganaps and upcoming releases ng mga kanta po. Now, Kuya, before we wrap things up, at before ka namin yayain na mag-perform, magpa-perform pala ako dito. Kunwari, hindi ko alam. Mike is gonna give us a live performance maya-maya lamang. Before that, before we wrap things up, we want to know this. I mean, we want to ask a final message coming from
the great you, the great Mike, who have achieved a lot of things. If there's a message that you could leave sa mga aspiring artists, songwriters, or producers na nandito, nakikinig ngayon sa Quezon, what's that message, Kuya? Napakagandang tanong yan. Para sa lahat ng aspiring songwriters natin dyan, mga creatives from Quezon na sumusubok pa lang pumasok sa scene or sa industriya, alam ko yung pakiramdam na parang ang layo ng pangarap, lalo kapag wala ka sa center ng eksena, no? Pero hindi hadlang yun yung probinsya o kakulangan ng connections or simpleng simula. Ang importante ay magpatuloy ka. Sulat lang ng sulat, gawa ng music. Kahit minsan parang walang nakikinig, no? Yung kwento mo bilang taga Quezon niya na unique ng boses mo di ba? As an artist. Are we talking about yung mga punto natin? Yan. Di ba? Yakapin mo yun at yun yung kung may pagkakataon man, i-express mo yung sarili mo sa totoo mong kakaranasan at yung pananaw, if I may say. Trust your growth and stay curious, stay hungry, and don't be afraid to reach out. Maraming pwede kasi mangyari. So, kapag pinili mo yung hindi pagtigil. At kung ako na Tagalokban na nagsimula lang din sa simpleng pangarap, if I may say, nakapasok So, ikaw rin, kaya mo yan. Kaya, kita-kits tayo sa eksena. We appreciate that, Kuya. For sure. Maraming nakikinig Solid. ngayon ang na-inspire sa storya mo. I mean, come again. Mike Conchada, who's with Flip Music, who's working with a lot of good producers and who have worked with good artists. You're the guy. Maraming salamat po. Solid tong Destiny Radio ang may pakape. Shout out again to Coffee Press. Shout out to Coffee Press for sending us your coffee. Black Americano to be exact. Maraming salamat po. Maraming salamat. And now, just like promised, I think we promised this the people. Hingin natin ng isang live performance si Mike. Oo naman. What are you gonna sing for us? Ang aawitin ko po para sa inyo ay ang aking Wait lang. single. Pagka Bini song yan, gusto namin sasayaw ka. Wag na tayong sumayaw. Tapusin na natin to. Joke lang. Okay, you're not gonna song Bini song. Okay. Yeah, hindi po natin kakantahin yan. Ang kakantahin ko ay Lihim by Mike. Siyempre, sarili natin kanta yan. One of your originals. Okay, you're gonna sing Lihim. Tara guys, hayaan mo natin mag-set up si Kuya Mike. But right now, magbasa muna tayo ng mga comments habang si Kuya Mike ay nagre-ready sa kanyang live performance. Tingnan nga natin, pwede ba yun? Hindi. I'll be back. He'll See be you back, later. guys. He'll be back. Alright, basahin muna natin yung mga nasa comment section natin. Hello, guys. Salamat po, Kuya Ron. Ayan, nagpadala na naman siya ng stars. Ayan, Tito Carl, may withdrawin tayo mamaya. Marami nag-send ng stars. Ayan. Kuya Jansen. Yan, Jansen Taleb Pangilinan, Mike X Giro, mga idolo. Uy, maraming salamat Kuya Jansen. Yan, sino pa ba dito? Yung mga naunang nag-comment, si Miss Lizelle Sandra, sabi niya pa, shoutout po, Lokban Pickleball Club. Ay, nako, may page na pala yung Pickleball Club nyo. Ay, shoutout po sa mga sa mga taga Lokban Pickleball Club. Yan, shoutout din kay Julie Gaetano Villaverde. Ay, hello po, Doktora. And hello po. Welcome po to Homegrown. Welcome sa Homegrown. Sabi din ni May Serving Yasay, wala pa lang siya sinabi, pero ang kanyang mata ay nag-i-star-star at nagpupuso-puso. Hello po, Miss May. Hello. Who else? Chelsea Lynn Ranyola na nagpadala ng 3 dilaw na puso. Hello po. Ayan, mga taga Quezon to mga to. Hello po, mga Miss Chelsea. Si Ann Chu. Ang dami naman Chu nito. Ayan, mukhang in love si Madam at ayan, pinapalibutan ng puso ang muka. Hello po. Sabi naman ito din nag-comment din si Keket Abad Velus.
Yan, nagpadala din siya ng puso. Sino pa bang nandito? Si Maydi Kayabyab. Ayan. At eto, basahin muna natin yung comment ni Kuya Ron. Idol ko na po yan. Matagal na. Matagal na. Manifesting more hit songs to come. Oy, salamat. Mismo Kuya Ron. And once again, salamat sa stars. Last comment, basahin natin. Nika Nanong Robel. Sabi niya, I say, well said, Mike. Mismo. That's very true po, Miss Nika. Okay. I think Kuya Mike is ready now. So once again, he's gonna give us a live performance of one of his original songs. This song is also on Spotify and also in in every digital streaming platforms. It's called Lihim. At dito sa 96.7 Destiny Radio. Pagbibigyan tayo ni Kuya Mike. And he's gonna perform it live here on Homegrown. Once again, this is your home, their stories on air, and this is Mike with his live performance of Liam. Abot langit ang ngiti, pag nasulyapan kahit sandali, nakukontento, araw ay nakukumpleto. Ngunit di masabi-sabi aking gusto, kay tagal ko nang hinihintay, na sa akin ay mapalagay. Dinadalangin na ika'y maging akin. Urong-sulong isip ko ay gulong-gulo. Bakit ba lumalayo sa akin? Di mapaliwanag ang damdamin. Bakit di maamin pa ang aking pagtingin? Hanggang kailan kaya? Hanggang kailan kaya? Puso'y nahihirapan pag naisip na ikaw ay nasa piling na ng iba. Kailangan ng lakasan ng aking loob upang mapahiwatig ang sinisigaw ng puso. Kay tagal ko nang hinihintay, na sa akin ay mapalagay. Dinadalangin na ika'y maging akin. Urong-sulong isip ko ay gulong-gulo. Bakit ka lumalayo sa akin? Di mapaliwanag ang damdamin. Bakit di maamin pa ang aking pagtingin? Sadya bang mahirap itago pag-ibig na para lamang sa'yo? Mananatili na lamang bang lihim pag-ibig na para sa atin? Bakit ba lumalayo sa akin? Di mapaliwanag ang damdamin. Bakit di maamin pa ang aking pagtingin? Bakit ba lumalayo sa akin? Di mapaliwanag ang damdamin. Bakit di maamin pa ang aking pagtingin?
Na, 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 na. Thank you. That's it, people, once again. Mike of Flip Music Records from Lucban, Quezon, people. Kuya Mike, maraming salamat. Ayan, kita ka pa rin nila sa camera. Hello. Thank you so much. Thank you so much for giving us... 96.7. It's a pleasure to be here. At maraming salamat po. Nawa po ay maimbitahan ulit tayo kung may magkakataon. That's for sure. Maraming salamat din, Kuya, once again, sa pagbibigay ng panahon na makasama ka namin sa masarap na kwentuhan, sa magagandang aral. Yes. We're sure gonna keep those things. It's always a pleasure, Giro. Thank you so much. Thank you so much. And thank you so much din sa lahat ng tumutok, nakigulo at yan, nakipagkwentuhan sa amin dito sa programa. Once again, ito po ang ating programang Homegrown, Your Home, Their Stories on Air. At nakasama natin si Mike ng Lucban, Quezon from Flip Music, people. Maraming salamat. Ako po ang inyong nag-iisang rapper DJ in the town. My name is Giro. That's capital G-I-R-O. At kami, ang 96.7 Destiny Radio. I'll see you guys next Friday for this show, Homegrown. Maraming salamat. Paalam. Na-curious ako. Ano yung Matagal.